kayong liham para po sa ating Agriculture Secretary ni si Francisco Chu Laurel Jr. Para lang po sa mga nakikinig din sa atin at nanonood, may mga ilan po kayong kahilingan sa kanya dito na over the years you have been saying this, pero para alam din po ng mga nakikinig at nanonood, ano po ang laman ng sulat na ito para kay Secretary? Actually, ma'am, the letter was planned nung nag-meeting po kami kasi nabasa po namin nga po yung news na lumabas na sinabi niya na nag-import siya. So, unang-una po we have this fear na baka yung pagdating ng in-order po nila ng mga imported ay mga December na or last week ng November, talagang mauulit na naman po yung experience namin for how many years na number one, hindi po kami makabenta. So, kung makabenta man po kami, baka below cost of production like 8 pesos, 10 pesos na po. So, yun yung unang-unang na namin. So, parang ang pagkaintindi po kasi namin dun sa news article, sa mga sinabi niya ay yun ang solution para bumaba yung presyo dyan sa Metro Manila, which for over the years, sinasabi po namin na hindi yan ang solution. So, unang-una po, alam naman natin yung layers dyan, yung sinasabi po natin na pagpapasa-pasa. I think they should do something about that. Yun yung una. Tapos, para makontrol po nila or at least man lang, mabantayan talaga nila yung presyo dyan sa Metro Manila. Kasi it would be unfair on our part na parang kami yung nabiblame, like yung sinabi niya na we are holding back. Yun kasi pagkaintindi namin. If we are correct in interpreting it, parang kinokontrol namin yung supply dito. So sa sulat po namin, in-explain namin na hindi namin pwedeng i-control kasi ang mga gulay po, highly perishable yan. Kailangan pag na-harvest mo yan, kailangan ma-dispose on the same day or else malulusaw po yan, bababa yung quality niya. So lahat naman ng farmer gusto mabenta ng first class yung mga gulay nila. At lalo na itong mga typhoon po na ito, marami po yung mga farms na saturated talaga yung soil. Kaya they have to harvest kahit hindi pa nagmamature. So, and pag nabasa po yung mga gulay, kailangan talagang i-dispose off talaga. So it's not possible for us yung parang hoarding or controlling the supply, hindi po yun talaga pwede. And also, aside from that po, marami naman tumigil yung smuggle eh. Actually, inaabuso pa nga yung ng mga smugglers. An information just came in na pinagpipilitan daw ng mga nagbibenta sa may Prosi Market sa Sariaya na may permit daw sila. So, yung mga smugglers will take advantage of the pronouncement of the good secretary. Sasabihin nila na hindi, legal na to kasi pinayagan na ng DA. So, may body ba ang government para, kasi ito po naging problema na namin over the years. So, may mga nagbibenta dun sa Divisoria, sa Balintawak. Actually, last night, ang dami nang na-send sa amin na picture na talagang ang dami-dami nang dumating sa Balintawak and Divisoria. And they have the same reason na legal na daw kasi pinayagan na daw. Opo. So, wala naman yatang body na nag-check, nagpupunta sa mga palengke, nag-check kung mga warehouses, kung meron ba silang permit o wala. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!